ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ni Clint na habang buhay niyang pagsisisihan. At mga sa pagkakataong ito ay dito niya na-realize kung gaano kahalaga si Roche bilang kaparty. Dahil lumuhod lang naman si Clint at nagmamakaawang bumalik sa kanila at gagawin niya ang lahat para kay Roche. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Matapos maklear ni na Ilimas sa Trosh ang Dream Hall, lumipat naman ang eksena kina Clint at Reese na nagtataka kung bakit sobrang baba ng productivity nila simula nung nawala sa kanila si Roche. Wika ni Clint na sigurado siyang kahit papano mahuhulugan man lang sila ng kahit isang heal mushroom. Ngunit kahit 4 na matanggo na ang kanilang napatay, wala pa rin silang nakuhang item. At grabe mo kasi sumobra naman ata yung malas nila. Napatanong si Reese kung talaga bang walang silbi at hindi gumagana ang Lady Luck skill ni Roche. Dahil kung tutuusin, wala siyang ibang nakitang ibang party na talagang nagsikap na manghuli gaya nila. Ngunit wala man lang silang nakukuhang kahit isa man lang na item. Napasyakals na lamang sa bibig si Clint na sinabing talagang malas lang siguro sila sa araw na to. At kung hindi lang daw sana ipinilit ni Roche na gustong makihati sa kinita nilang reward sa Bloodsook Sword, hindi sana niya ito pinali sa party. Kaya sinabi ni Reese na kung ganun, pwede ba nilang kukunin muli si Roche sa party nila? Subalit bigla nga ditong sinabi ni Clint na makinig ka sa akin, Reese. Mayroon daw siyang tinatawag na pride. Hindi niya kayang puntahan si Roche at pakiusapang bumalik matapos niya itong pagsalitaan ng ganoon. At mas gugustuhin niya pang mamatay kaysa sa yumuko sa hiya at pakiusapan niyang sumali ulit ang babaeng yon. Kaya si Reese ay natahimik na lamang. Pagkatapos pumasok ang dalawa sa Adventurers Guild. At sinabi nga dito ni Clint na dahil sa espadang yon, nalulunod na sila ngayon sa dami ng kanilang gold. Kaya mas magandang gawin nila ngayon, wala muna silang dapat ipag-alala. Maglaan muna sila ng oras para humanap ng matinong ipapalit sa babaeng yon. At kahit mababang level, okay na yon. Walang problema sa kanya. Pagkapasok ng dalawa sa Adventurers Guild Hall, agad na bumungad sa kanila ang ingay ng mga adventure na parang mayroon silang pinag-uusapan. Kaya napatanong si Clint kung ano nangyayari dito. Wika naman ni Reese na baka may isang adventurer na nakapatay ng isang high level na halimaw. At ito'y narinig ni Clint ng usap-usapan ng ibang adventurer na may isang bagong promote na E-rank adventurer kasama ang isang F-rank adventurer na nakatapos sa Angel's Playbox. Isang dream hall na may recommended level na level 50. At dito yung pinakita sa harap ng Adventurers Guild staff sina Ilimas at Trosh at mukhang sa pagkakataong ito, kukunin na nila ang magiging reward na makukuha nila sa pagtapos ng isang high level na dream hall. Kaya sina Clint at Reese ay gulat na gulat sa gilid na napatanong kung ano ang ginagawa ng dalawa dyan at para daw silang pinag-uusapan ng mga adventurer dito. Sinabi ni Ilimas sa Adventurers Guild staff na hindi naman talaga nila binalak na talunin ng Dreamlord. Nagkataon lang na inatake sila nito habang nagaganap ang isang wandering. At kung hindi daw ito maniniwala, maaari naman daw nitong tanungin ng dalawa pang adventure na nadamay sa insidenteng yon. Mapapatunayan ng dalawang yon na totoo ang lahat ng mga sinasabi niya. Naintindihan naman ng guild staff na sinabing na kung ganun kakausapin niya rin ang dalawang yon para kumpirmahin ang mga salaysay ni Mr. Ilimas. At kapag ito ay napatunayan na totoo, magbibigay ang kanilang lungsod ng subjugation reward para sa pagkatalo ng Dreamlord sa Angel's Playbox. Ipinaliwanag ng guild staff na may mga pagkakataon na ang bayan at nayon ay nagpapalabas ng quest para ipalinis at ipasakop ang isang dream hole. At habang tumatagal ang panahon ng pag-iiral ng isang dream hole, mas lalo itong nagiging active sa pagluluwal ng mga halimaw. At bukod pa rito, mas tumataas din ang posibilidad na magkaroon ng mga kakaibang pangyayari kabilang na ang mga sakunang dulot ng mga halimaw. Napag-alaman din na may kaugnayan ang lokasyon ng isang dream hole sa inirekomendang level nito at nakadepende sa katangian ng lupa na nakapaligid dito at maaari rin itong maging mababa o mas mataas ang recommended level. Marami ng mga teorya ang inilahad ng mga tao kung bakit ito nangyayari, ngunit wala pa ni isa ang napatunayang tama. May isang teorya na nagsasabing ang mana na dumadaloy sa lupa ang sanhi nito. Samantalang ayon naman sa isa pang teorya, ang dahilan ay ang inirhiyang nagmumula sa natutulog na Diyos na si Alexirus.
Kaya dahil dito, maraming mga high-level adventure ang ginagawang base ang mga lungsod na may mga mapanganib na dream hole. Mas malaki kasi ang kinikita nila rito. At kasabay nito, nakakatulong din sila sa kaharian. At yun din ang dahilan kung bakit walang sinuman sa lungsod ng Roldan ang nagawang sakupin ng Angel's Playbacks. At dahil sa nangangamba ang pinuno ng lungsod na patuloy itong nagdudulot ng panganib, naglaan ito ng gantimpala para sa sinumang makakapagpatumba sa dream hole na yon. Kung kaya't sinabi nga dito ni Limas, so may reward pala silang matatanggap dahil nasakop nila ang dream hole na yon. Hindi man lang niya namalaya na may ganun palang klaseng quest dito. Kaya tinanong ng ating bida kung magkano naman ang makukuha nila. Na agad namang sinabi ng Adventurers Guild staff na 10 million gold. Kaya si Clint ay parang manglulugwak ang mata habang pinagpapawisan na hindi makapaniwalang may 10 million gold na matatanggap ang dalawa. Ngunit ang hindi niya alam, sobrang liit lang ng 10 million gold sa total na kinita ng dalawa sa loob ng dream hole. Kaya habang pinapanood ni Clint ang dalawa, narinig niya itong nag-uusap na sinabi ni Limas na okay na rin yung 10 million. Ikinalulugod niya ng tatanggapin ang perang yon. Samantala si Rosh naman ay napasabing dapat kailangan niyang magpasalamat dahil malaki naman ang 10 million na yon. Pero dahil sa sobrang laki ng halaga ng mga item na nakuha nila, parang wala na sa kanila ang ganong kalaking halaga na matatanggap nila. Kaya si Clint ay nganganga na napatanong sa sarili kung talaga bang nangyari ang lahat ng to dahil sa Lady Luck. Talaga bang nag-drop ng matinding rare item ang Dream Lord ng Angel's Playbacks? Na-realize ni Clint na sobrang bilis lang. Itong si Limas ay may nalalaman sa skill ni Rosh kaya niya ito kinuha. At ngayon, pumaldo ang dalawa ng napaka-outrageous na payday. Not to mention sa nakikita niya ngayon na ang 10 million gold ng dalawang to ay parang wala lang. Kaya naisip niya kung gaano nga ba talaga kalaki ang kinita ng dalawang to. Sinabi ng Adventurers Guild staff na ayon sa mga patakaran ng Adventurers Guild, silang dalawa ay opisyal ng mapopromote papuntang D-rank. So ibig sabihin si Lady Rosh ay malalaktawan ng E-rank at direkta itong magiging D-rank adventurer. Kaya si Clint ay napatanong kay Reese kung talaga bang si Rosh ay isa ng D-rank ngayon. Natugon naman itong hindi naman niya nauunawaan kung ano talaga ang mga nangyayari dito pero isa lang ang ibig sabihin sa narinig niya. Si Rosh ay sobrang layo na ng level kumpara sa kanila. Biglang nagdash itong si Clint na ikinagulat naman ni Reese kung bakit ito nagmamadaling nagdash papunta sa dalawa. At may bigla nga ditong tumawag kay Rosh kaya napalingon siya na may shocking reaction sa mukha dahil familiar ang boses na tumawag sa kanya. At ito nga ay si Clint na agad lumuhod sa harapan ni Rosh at inilapat pa ang ulo nito sa sahig dahil nagkaroon daw siya ng malaking pagbabago sa loob ng kanyang puso. Gusto niyang bumalik si Rosh sa kanila at kung gusto nito hahatian niya ito ng patas na reward mula sa Bloodsoaked Sword. Napatitig na lamang si Rosh at Ilimas sa lumuluhod na si Clint kung saan nilagbasan lang siya ng dalawa at sinabi ni Ilimas na mas mabuting umalis na lang silang dalawa ni Rosh dahil matagal pa bago makapag-conduct ng investigation ng taga-Adventurers Guild. Na agad naman sinangayunan ni Rosh upang makaalis na sila agad sa lugar na to. Kaya si Clint ay lumuluhod nga ditong nagmamakaawa sa dalawa na at least pakinggan man lang ang sasabihin niya. Habang si Reese naman ay nandidiri kay Clint dahil sobrang yabang pa nito kanina na sinabi pang mayroon daw siyang tinatawag na pride sa kanyang sarili at gugustuhin na lamang daw niyang mamatay kaysa sa pakiusapan si Rosh na bumalik sa kanila. Lumipat ang eksena sa isang restaurant kung saan dito muna nagpunta ang dalawa para mapag-usapan ng kanilang susunod na maging plano habang ini-enjoy ang perang nakuha nila. Idagdag mo pa ang pag-promote ng dalawa sa D-rank. Naisip ni Limas na dahil sa na-promote sila sa D-rank, maaari na silang magdala hanggang 45 skill points. Ibig sabihin, mas posible na para sa kanya na makuha ang Fang of Smoldering Insanity. Pero bago yun, kailangan muna nilang pag-usapan kung ano ang susunod nilang strategy para kumita. Kaya itong si Rosh ay napatanong kung bakit sobrang tahimik naman ata ni Sir Ilimas na para bang mayroon itong problema. Humingi naman ng pasensya si Ilimas at sinabing hindi na nila dapat pag-usapan yon. Dapat nilang i-celebrate ang tagumpay na nakuha nila kung kaya't mag-toast sila para sa tagumpay.
Wika ni Rosh na tama si Sir Ilimas, masaya lang dapat at walang seryosohan. At si Sir Ilimas pa mismo nagsabi na pwede silang umorder ng kahit anong gusto nila. Dagdag pa ni Rosh na matagal na rin siyang nangarap na kumain sa pagkainang ito na walang iniintinding presyo. Noong nangarap daw siya na maging successful na adventure, naisipan niyang balang araw pupunta siya dito kasama ang mga kaparty niya para magdiwang. Ngunit noon sinakli na Tris pa ang mga kaparty niya. Bigla na lamang napahuli freaking cow itong si Rosh sa sobrang mahal ng pagkain dahil yung Royal Crab Pie na may mushroom sauce ay nasa 80,000 gold ang presyo. Hindi niya akalaing ganito pala to kamahal at buti na lang daw ay tiningnan niya muna ang presyo bago siya umorder. Kaya sinabihan ni Rosh si Ilimas na huwag na lang muna sila umorder sa page na to. Doon na lang sila sa pagkaing 4,000 gold pababa ang presyo. Tinawag ni Ilimas ang isang waitress at agad itong umorder ng Royal Crab Pie na may mushroom sauce. Kaya si Rosh ay nag-aalalang tinanong si Ilimas kung sigurado ba talaga ito sa in-order nilang pagkain. Wika ni Ilimas na may kailangan silang i-discuss. Kailangan muna nilang pag-usapan kung paano nila hahatiin ng kanilang mga rewards at magsimula sila sa skill book. Tinanong ni Ilimas si Rosh kung may plano ba itong gamitin ng skill book dahil masasabi niyang maraming mapapakinabangan si Rosh sa intermediate wind magic. Ngunit napatanong si Rosh kung hindi ba ito gagamitin mismo ni Ilimas. Tugon ng ating bida na hindi. Tunog maganda daw ito para sa kanya, ngunit mayroon na siyang nakitang mas better na skill book na babagay sa kanya. Plano niyang kumuha ng ibang skill tree. Agad namang sinabi ni Rosh na kung ganoon naman pala, hindi niya rin ito gagamitin. Kaya napatanong si Ilimas kung sigurado ba talaga ito. Dahil kapag ginamit daw ni Rosh ang skill tree na yon, hindi na ito mahihirapang humanap ng ibang kaparty. Paliwanag naman ni Rosh na kapag ginamit niya yon, magbabago ang goal niya. Ang gusto niya mas mataas pa ang kanyang mararating kaysa sa pagiging isang intermediate. At saka sobra naman siyang masasaktan kung agad silang maghihiwalay ni Sir Ilimas. Kaya wika ni Ilimas na kung ganoon naman pala ibenta na lamang nila ang skill book na yon. Napatanong naman si Rosh kung bakit naman nila ibebenta hindi naman sila kapos sa pera. Ipinaliwanag ni Ilimas na sa kabuuan, kumita sila na mahigit kumulang na 57 million gold. Nawika pa sa isipan ni Rosh na nahihilo talaga siya kapag naririnig niya ang halagang yon. Dagdag pa ni Ilimas na may kasunduan sila na 80-20 ang hatian nilang dalawa. Kaya ang makukuha ni Rosh ay 46 million gold habang 11 million gold naman ang mapupunta sa kanya. Kaya si Rosh ay napatayo na lamang bigla na napaha dahil bakit hindi na lamang daw tumigil itong si Sir Ilimas sa ganyang klaseng hatian. Naguguluhan naman itong si Ilimas na napatanong kung hindi pa rin ba sapat kay Rosh ang ganong klaseng hatian. Paliwanag ni Rosh na hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Ang ibig niyang sabihin, hindi niya matatanggap ang ganong kalaking bahagi para sa kanya. Dahil hindi naman yun tama. Kaya tinanong ni Rosh si Ilimas kung saan ba nito nakuha ang ganong paraan ng paghahati. Nag-insist si Ilimas na kahit may pantay na hatian, ganun pa rin naman na uuwi lang sa ganyang klaseng hatian ang karaniwang nasa party. Kaya inis na sinabi ni Rosh na abay saan ka namang lugar ang naging normal ang ganyang klaseng hatian ha? Sobrang kakaiba naman ata yan. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!